Para kay Sara Duterte, okay na ang interim release. Dahil hindi ba sinabi niya na mayroong isang bansa na handang kumanlong kay former President Rodrigo Duterte. Basta wag lang daw siyang nakakulong dahil para kay Sara Duterte, nakadetain, hindi naman convicted. Pero ang mga senador natin, and majority ng mga senador, ang pinupush nila ay house arrest. Pero ang tanong, kung yung interim release nahihirapan ng ICC pagdesisyonan, ito pa kayang isinusulong ng Senado na house arrest? Kasi pag sinabing house arrest, parang country arrest pa yun dahil dito ang gusto nilang mamalagi si former president habang nililitis ang kanyang kaso. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Pero bago po natin umpisahan itong usapan natin, isang shoutout lang po muna kay Teresita Atienza. Maligayang kaarawan, pagbati galing sa kaklase mong si Fernan Roda na suki ng usapang Tito Manny. Okay, nabasa ko kasi sa The World Tonight. Inihayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press conference nung Lunes, September 29, na dapat umanong payagan ng International Criminal Court o ng ICC ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte for humanitarian reasons. Anya, walang plano ang kanyang ama na tumakas at hindi rin umano ito nananakot ng mga witnesses o complainants. Wala rin umanong balak na bumalik si Digong sa Pilipinas bilang alkalde ng Davao City dahil anya, malaking injustice para sa mga Davaoenos na magkaroon ng alkalde na wala sa lungsod. So wala ng legal reason ba kung bakit di pa ibigay yung interim release? Sabi nga kasi ni Sara Duterte, naka-detain siya na para ba siyang ikinulong na hindi na-convict. Pero teka muna, hindi ba ang kaso ni former president na crimes against humanity ay non-bailable? Comment nga ng isang netizen natin abogado ba talaga itong si Sara? Non-bailable yung kaso ng tatay mo. Malamang makulong habang gumugulong ang trial. Di mo ba natatandaan yung ginawa ng tatay mo kay De Lima? Oo nga naman. Nagantay si De Lima ng 7 years ba yun? Bago ibinaba ang hatol na siya ay walang kasalanan. Pero hindi siya nakalaya dahil lang sabi non-bailable yung kanyang kaso. So anong kaibahan nun sa kaso ni former president? Ito na naman yung style ni Sara Duterte na talagang nililito niyang isipan ng taong bayan, nagpapaawa. Pero bilang abogado, dapat alam niya na non-bailable yung kaso ng kanyang ama. So yung interim release na yan, mukhang mahihirapan yata sila niyan. Tapos isusulong pa ng mga senador natin ang house arrest. Balita naman sa Bombo Radio, Senators Alan Peter Cayetano and Juan Miguel Zubiri has filed a resolution expressing the sense of the Senate requesting the International Criminal Court to hold former President Rodrigo Roa Duterte under house arrest for humanitarian considerations. Lahat talaga sila for humanitarian considerations mula kay Sara Duterte hanggang sa mga Duterte senators, humanitarian considerations pa rin. Pero siyempre, ang tanong ng mga naging biktima ng EJK, nasaan ang humanitarian considerations doon? Tapos ngayon, hihiling kayo ng house arrest for humanitarian considerations? Kinonsider ba ni former President Digong ang buhay ng mga napatay sa EJK? Basahin ko po yung ilan sa mga comments nitong ating mga pinagpipitagang mga senador. Ay, hindi pala nating senador. Mga senador ni Sara Duterte. Umpisahan natin kay Jinggoy Estrada. Sabi niya, sa edad na 80 years old, isa na siya ngayon na ordinaryong ama, lolo at kapwa mamamayan na humaharap sa pinakamabigat na hamon ng kanyang buhay na higit pang pinabigat ng katandaan at karamdaman. Okay, ordinaryong tao na nga lang ba si former president? Hindi ganyan ang trato nyo sa isang ordinaryong mamamayan. Former president pa rin yan. Kaya lang ang kaso, siya mismo ang umamin sa mga kasalanan niya. At para sabihin ni Jinggoy na humaharap sa pinakamabigat na hamon ng kanyang buhay,
sinong dapat sisihin? Ang taong bayan? Sabi naman ni Alan Peter Cayetano, I cannot imagine what the country will do if something happens with him in the detention center at wala man tayong ginawa. Anong ibig mong sabihin kapag may nangyari kay former president? Anong gagawin ng taong bayan? Kayo nga tanungin ko, ano po ba ang gagawin ng taong bayan kung sakaling mamatay si Digong sa ICC? Mag-aaklas? Magpi-people power? Nung nahuli nga wala naman silang ginawa. Nung September 21, narali laban sa korupsyon, pagkakataon na nila. Hindi ba nagplano-plano pa sila ng kudeta? Anong nangyari? Wala. So para sa akin, kung abutan man at malagutan ng hininga si Digong sa ICC, of course, magkakaroon ng rally itong mga DDS supporters. But it will not affect the country at hindi mapapabagsak ng mga rally ninyo si President Bongbong Marcos. Dahil mas marami sa taong bayan na mas tanggap pa kung ano man ang mangyari kay Digong sa ICC. So kung nagpapaliwating si Cayetano na magkakaroon ng malawakang pag-aklas at baka ito na naman ang maging sanhi ng another people power para ibagsak si President Bongbong Marcos, tama na yung ganyan mga bantaan, yung mga babala-babalang ganyan. Hindi na umi-epekto yan. Sabi pa ni Cayetano, ang appeal lang po is humanitarian treatment and that we do it as a country. First step ang sa Senate. But I will use this podium to appeal to Malacanang na pag-aralan naman nila ito just on humanitarian grounds. Ay, nako, tanggapin nyo na lang kayo mga senador na nagsusulong na mabigyan ng house arrest si Digong. Hindi na po tayo miyembro ng ICC at siguradong hindi makikialam ang gobyerno ni President Bongbong Marcos kung anuman ang magiging desisyon ng ICC. So sige, isulong ninyo yung resolution ninyo. Tingnan natin kung pakikinggan kayo ng ICC. Malay ninyo, di ba? Magmilagro at pinagbigyan kayo ng ICC. Pero para umapila sa Malacanang Alan Peter Cayetano, mamumuti ang mata mo. Walang gagawing hakbang si President Bongbong Marcos. Drama naman ni Bongo. Masakit lang po sa akin dahil sa totoo lang, sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. Mas nakakasama ko pa po siya for the past 25 years kesa sa totoo kong tatay. Ang nakakalungkot po dito, baka God forbid, mayroon pang mas malalang mangyari sa susunod sa kanya. Nakakatakot po yun kung doon pa mangyari ito sa ibang bansa. Ano ba ang gustong palabasin ng mga senador na to? Immortal si former president? Na walang kamatayan? Lahat po tayo pupunta doon. At para sa akin, no amount of your paawa ang magbubura sa mga kasalanang ginawa ni former president dahil siya mismo ang umamin sa lahat ng kasalanan niya. Hindi nyo ba nakikita yung mga senador kayo? Siyempre, kung nagdadrama si Bongo, dapat mas madrama si Bato de la Rosa. Sabi niya, bago man lang pumanaw si dating Pangulong Duterte, sana maramdaman niya na somehow mayroong isang sahay o isang sanga ng gobyerno, partikular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi. O natural. Halos lahat kayo dyan sa Senado ay Duterte senators. So ano ang aasahan ng taong bayan sa inyo? At ang sinasabi kong taong bayan, yung majority ng taong bayan na gustong makitang sagutin ni Rodrigo Duterte ang mga kaso niya sa ICC. Patunayan niya na wala siyang kasalanan. After that, pag napatunayan, edi okay na. Walang kasalanan, edi palayain. Na napaka-imposibleng mangyari. Para naman kay Raffy Tulfo, if we will use the reason, yung humanitarian consideration, that's why we have to put former President Rodrigo Duterte under house arrest, I would vote yes. But it should be proven na mayroon po siyang sakit. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyayari, then I would abstain. Okay na sana itong sagot ni Raffy Tulfo para sa akin Patunayan muna kung talagang may sakit. Kaya lang, paano naman yung maraming senior citizens na nakadetain sa Pilipinas? At marami sa kanila, dahil sa kanilang advanced age,
ay may mga sakit na rin. Siguro, kapag pinalaya at binigyan ng house arrest itong si Digong, lahat ng mga senior citizens na nakadetine sa Pilipinas, bigyan nyo rin ng house arrest. Patas, di ba? At siyempre, malalayo ba naman si Robin Padilla? Sabi ni Robin, si Digong po ay nakakulong sa napakaliit na kwarto. May oras po para siya ay lumabas. Halos buong araw siya po ay nasa loob ng kwarto na yan. Napakahirap po dahil dito po sa atin, sa amin sa Muntinlupa, ang tawag po namin doon, Bartolina. Siya po ang nasa Bartolina. Gawin na naman tayong tanga nitong si Robin Padilla. Ibang-iba po ang detention center sa ICC kaysa sa kulungan sa Pilipinas. So ang ginagawa ng mga senador na to, talagang pinapaikot po at kinokondisyon ang isipan ng mga Pilipino na kawawang-kawawa si Rodrigo Duterte. Statement naman ni Ping Lacson, sa akin lang po, for a fellow Filipino na nandoon sa napakalayong lugar at nakakulong, I vote yes. Medyo para sa akin, hindi ko nagustuhan itong dahilan ni Ping Lacson. Dahil nakakulong sa napakalayong lugar, ganun lang, kababaw, nakakulong sa napakalayong lugar, hindi mo inisip yung bigat na nagawa ni Rodrigo Duterte? Paano yung mga naging biktima ng EJK? Kahit papano, si Digong, alam natin buhay pa kahit na napakalayo ng kanyang kinaroroonan. Yung mga napatay, yung mga naging biktima ng EJK, wala nang pag-asang bumalik. So para sa akin, thumbs down ako sa sinabi ni Ping Lacson. Para kay Tito Soto naman, to afford the PRRD with the optimal condition of his detention that will be beneficial for his physical and mental health while taking into consideration the plight of the families who are seeking justice for the alleged crimes against humanity. I am supportive of any efforts to bring home PRRD and to uplift his well-being during this crucial time. However, my choice or decision in my conscience, might even help in further dividing the nation. Therefore, I register an abstention. Ito yung mga senador na hindi malaman kung papabor o hindi. Playing safe eh. Iniisip ni Tito Soto yung physical and mental health ni Digong. Pero iniisip din niya yung mga pamilya na humihingi ng hustisya. Pero hindi ba dapat meron kang stand talaga? Kung sinasabi mong baka yung iyong magiging boto ay makakadagdag sa dahilan sa pagkahati ng mga Pilipino, hati po talaga. Lalo na pagdating dyan sa gusto nyong mangyari na bigyan ng house arrest itong si Digong. Siguro dapat mas nagpakita pa si Tito Soto ng firm na desisyon kung ano ba para sa kanya ang dapat. Mas bigyan ng konsiderasyon si Digong o konsiderasyon sa mga naging biktima ng EJK. Basahin ko naman yung pahayag ni Risa Hontiveros at ni Kiko Pangilinan. Dahil dalawa sila sa tatlong nag-vote ng no. Sabi ni Risa Hontiveros, tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Hanggang sa araw na ito, yang mga pamilya na mga biktima ay nagdidemand pa rin ng hustisya, katotohanan at accountability habang patuloy din silang natatakot para sa kanilang mga buhay. Samantalang dito po tayo nagsusulong ng humanitarian considerations para sa individual na mismong akusado ng mga krimen laban sa kanila at laban sa humanity. Ayon naman kay Kiko Pangilinan, may basihan po ito. Base sa mga argumento na nabanggit kanina, subalit libo-libo ang pinatay. Libo-libo pa ang nawala ng ama, ng ina, ng anak, na ang hiling ay hustisya. Tama, may basihan ang humanitarian consideration, ngunit may basihan rin yung daing at dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating kababayan na pinatay. Saan tayo? Humanitarian consideration o sa mga daing na hinihiling ang hustisya? Kayo po, saan nga ba tayo? Humanitarian consideration
para bigyan ng house arrest si former president? O makikinig tayo sa daing ng mga humihiling ng hustisya? Comment lang po down below and I will see you sa part 2 ng usapang ito. Diyos ti Agmina.